Maraming salamat, Sister Jesus, sa napakagandang awit na iyong pinagkaloob. Happy Sabbath mga kapatid! Happy Sabbath! Ulitin ko, happy Sabbath mga kapatid! Yan, ulitin natin ang ating Panginoon sapagkat panibagong araw na natin ng Sabat at tayo naman po ay narito, no? So mga kapatid, huwag po tayong magkakaroon ng pudya kung tayo po itatanghalin, no? Magtanong, bakit Brother Bibin, bakit tayo tanghalin? Mga kapatid, hindi po naman po sinasabi, nakatanghalin tayo, pinubakan lang kasi napakadami naman ito. No? So, ito'y ating pag-aralan ngayon tanghali, kaya hindi ko masabi na tayo po'y maagang makatapos. Sapagkat ang oras po natin ay alas 11 na. No? So, pero sa tulong natin, Panginoon, siguro bago mag-alas 12, tayo po'y makatapos para makakain tayo. No? So, yan. So, ang ating pong paksang pag-ausapan ngayon, o ang ating pong aralin ay nakalagay po dito. Sabi dito ay, ang Sabado ay para sa pagpapala. No? Sabi dito, napakaganda, ang Sabado daw po ay para sa pagpapala. No? Ayon po sa ating nabasa kanina, sabi doon sa ating talatang binasa ay aking babasahin ulit. Ang nakalagay po dito ay sabi dito sa aklat ng Isaiah 58 talatang 13. Ito po nakalagay. Kung inyong iurong ang inyong paa sa Sabat, sa paggawa ng inyong kalayawan, sa aking banal na araw, at inyong tatawagin ang Sabat na kaluguran, at ang banal na Panginoon na mangaral sa inyo, ay ipangaral na hindi kalalakad sa iyong sariling lakad, ni haharap sa iyong sariling kalayawan, ni magsalita ng iyong sariling salita. No? So, napakaganda mga kapatid na nakalagay sa ating talata. No? Pero bago tayo patuloy, tayo po na isang daling manalangin. Dakila namin Diyos na maraming salamat sa kanalin ito. Dalangin po namin ang kalaman at katalimuan ang patuloy namin maranasan sa mga sistema. Naway pagkaloob namin sa amin ito at aming maintindihan ang aming pag-uray buhay ngayon ang halin ito. Aming dalangin, patawarin sa aming nagawa pagkasalat bagunan sa pangalan ng aming tagapagay Jesus. Amen. No? Yan po. Ang nakalagay po dito sa ating nakasulat, sabi dito, ngayon tayo nang natipon upang ipamigay ang isang malalim na mahalagang tahunan sa puso ng ating pananampalataya sa pagsamba bilang mga Kristiyanong Seventh-day Adventist. Ang ating yan, sabi ngayong araw daw po ay tayo po ay nangangatipon bilang mga kabataan, bilang mga magkapatid na Seventh-day Adventist. So, ito po ay pinadala sa atin ng General Conference siguro po sa nanggaling sa ating mission para ito ay ating pag-aralan sa 7 gabi na ating pag-aaral ng ating Christian Marriage in Home. Tama po ba? Yun. So, ang aking yung pag-aalam ay ngayon daw po ay meron daw movie ministry doon sa pamilyon. So, may nagtanong sa akin kung bakit daw siya hindi ay wala doon. Sabi ko, hindi ko rin po alam. At ako po yung busy. So, sapagkat ako naman po ay naganap, minsan ako naman po ay nagtatanong sa sarili. Sabi ko na ganyan. Nung umalis ko sabi ko sa lugar namin, sabi ko na gano'n, yung mga pinaggagawa ko noong dati, sabi ko na gano'n, na paglilingkod sa Panginoon, na puspusan at pagtuturo sa akin, pinagalingan ng paglilingkod sa Panginoon, sabi ko na gano'n. Siguro kaya, tinuro sa akin na maging gano'n ako, para pagdating dito sa lugar nito, hindi ako magiging puro-rin, sabi ko na gano'n, sabi ko. Kasi sabi ko na ngayon, kahapon talaga ako nahirapan. Kasi naman okay lang yung mag-isa ako. Sabi ko kahapon talaga. Yung isang kahoy nakapatong na, abot ako ng flies, isang bababa na nasa ito. Pero sa tulong ng Panginoon ay aking pong nagampanan niya. And then, dumating din ang aking mga bayaw at tumulong, nag-scatter at nag-iwalis ng paligid, sabi ko, sabi ko, Panginoon, sabi ko na yun, napakabay mo talaga, sabi ko ng ganyan. Sabi ko, ganito ang paglilingkod sa ating Panginoon, no? So, napakasaya talaga tayo maglingkod sa ating Panginoon. Sabi ko dito, ngayong araw ay Sabado na ating pagsasalamuha o ating pagtatagpo sa ating Panginoon, no?
Sabi pa nga dito, ang araw na ito mga kapatid ay Sabat, isa sa kaloob ng Diyos na isang katauhan. Ngunit ay paglipas ng panahon, ang banal na kaloob nito ay unti-unti nawawala. Totoo naman po mga kapatid, no? Ang Sabat talaga ay paglipas ng panahon, bagamat ang ating Panginoon ay talagang nagpakita o nagsamba ng araw ng Sabat. Pero sa lumaon ng mga panahon, ang Sabat ay ilan lamang ang tatapat ko nagbibigay ng araw ng Sabat. Ito po ang nakakalungkot na dumarating ang panahon ay ang kanyang nakatangi at binasbasan at natangi na ay dahan-dahan nawawala, no? Kaya nakalungkot kong isipin kung saan pa yung tinahin na ating Panginoon ng araw ay pa yung nawawala o hindi na binigyan ng pagkakataon ng panahon na talagang atin siyang daklain o atin siyang paramalan yung araw na ito, no? Yan. Sabi pa nga dito sabi ko, hirap ang mga leader ng relihiyon o ng relihiyon niya, no? Talaga po naman mga kapatid, no? Nahirapan naman talaga ang mga leaders natin, no? Sa ating relihiyon o sa ating samahan. Dahil ipaka-intindi sa karamihan ng tao na yung araw ng Sabat na ito ay natatanging araw na pinagdalo ng ating Panginoon, no? Yan, so patuloy tayo. Sabi pa nga dito, sa mga ating pambabasahin, subalit alam ni Jesus, sabi dito, subalit alam ni Jesus na kanilang iniisip, kaya sinabi sa kanila, sa lalaki na umatlo ang kanyang kamay. Ito po yung araw ng Sabat na yung Panginoon ay nagpagaling ng taong lulupulot sa may tabi ng tubig, no? Sabi ng Panginoon, iunat mo ang iyong kamay, no, sa araw ng Sabat. Ngunit may mga ilang tagapagturo na pag-araw ng Sabat, bawal kang gumawa, no? Bawal kang napastangan ang araw ng Sabat, no? So, yung taong ito, alam ko ng Panginoon na talagang may mga mangyayari na pag ginawa ito ay may magbabati ko sa Kanya, no? Sabi ba, kung ang Panginoon niya, binati ko sa na kayo tayong tao pag tayo magsimili o i-pledge natin ang araw ng Sabat, no? So, ganun po mga kapatid, hindi biro-biro talaga na ating madama na pag tayo po ay mangarap pagdating sa Sabat ay mayroon talagang magbabati ko sa atin, no? Nag-inulat ng tao ito yung kanyang kamay ng araw ng Sabat, siya po ay bumalik, no? At dumating na ang mga Pariseo o yung mga tao kuno na mga tapat na naglilingkod sa Panginoon pero sila po yung nagpapabitos lamang. Yung kamalian mo lang, ikay gumawa na nga ng gumawa, dahil talaga sa pagkakamali sa iyo, hinabitos ka na. So ito yung mga tao dyan, mga kapatid, ito yung mga tao na mga Pariseo tao. No? Ngunit sumagot si Jesus sa kanila at sinabi sa kanila, inyong buksan ang inyong aklat, Biblia, katalata o aklat ng Marcos 2 verse 27, inyong tingnan kung ano po nakalagay diyan. Isa po yan sa napakagandang talata na binigay ng ating Panginoon. Marcos, yan, nasa aklat ng Marcos na nakalagay po diyan, ang sinasabi. Yan. Ang Sabat ay ginawa para sa tao, hindi ang tao para sa Sabat, no? So, ayon na sa akin kanina, sa akin nakausap, sabi ko, ano ba ang mahalaga? Tao o ang Sabat? Kasi parehas na malimita ng Panginoon. Mga kapatid, lahat yan ay parehas ang halaga para sa Panginoon. Para sa ating mahalaga. Ginawa ang Sabat, mahalaga. Ginawa ang tao, mahalaga. Kaya sabi, ginawa ang Sabat para sa tao. Ginawa tayo ng mga tao, no? Ginawa na tayo ng Panginoon, ibig sabihin ayos na tayo, hindi ginawa din ang Sabat para sa atin. Kaya mahalaga na ating ipangilin ang araw ng Sabat, no? Sabi nga dito, mayroon pa mga talata, sabi pa nga sa aklat ng Mateo na ang Panginoon ay basahin natin sa aklat ng Mateo sabi dito sa aklat ng Mateo 12 talata 8 nakalagay dito, sapagkat ang anak ng tao ay Panginoon
anak ng tao dito, walang iba kundi ang ating Panginoon Kristo. Sinabi dyan, ang anak ng tao, sa puso pagkat ang anak ng tao ay Panginoon ng Sabat. No? Napakaganda mga kapatid na ating nalalaman ngayon, kanina, ginawa yung Sabat para sa tao. Ngayon naman, ang Sabat naman pala ay ang Panginoon pala ay Panginoon ng Sabat. No? Ang anak ng tao ay Panginoon ng Sabat. No? Kaya walang pagduda o walang dalawang isip na tayo ay mamili ng araw ng Sabat. No? Yan. At ang alam na rin natin na ang ating Panginoong Hesus ay namili ng araw ng Sabat. Diba? Sabi ko na yan sa aklat ng Lucas, no, na si Kristo ay pumunta ng sinagoga ng araw ng Sabat. Kaya ganun napakahalaga at napakaganda muli muli ang kahalagahan ng Sabat sa inyo, sa akin lahat. No? Ito mga kapatid ay isa sa mga personal na aplikasyon para sa atin, no? Pangsarili natin para malalaman natin kung ano at gaano kalalim talaga para sa atin ang araw ng Sabat. No? Sabi dito, pagpapalawak ng ating pag-unawa. No? Kung paano natin papalawakin ang ating pag-unawa sa pagkaintindi, sa pagkaalam sa araw ng Sabat. Sabi dito, gaya ng mga reliyosong pinuno, noong panahon ni Jesus, ay maaaring kailangan natin muling suriin ang ating pag-unawa sa Sabat. No? Yan, sabi nga doon ay kailangan natin paunawain o ating suriin, kumbaga malalim na term to na suriin, kumbaga ating aralin muli, no? Para kagaya nag-aaral ka ng simula ka ng elementary, ay prep muna, diba? Prep, hindi, pagawin yan ang natin. Guys, kung hanggang kain, saan ka makatapos ka? Dapat ganun din ang pag-aaral natin o pagsasalisip natin sa araw ng Sabat, no, mga kapatid, no? Na atin siyang pag-aralin kung ano talaga itong pag-unawa sa araw ng Sabat na ito, no? Yan, yun po ay unang mga punto pa lamang sa ating sarili, no? Yan, so, dito pa, sabi pa dito, dapat natin ituring na bilang isang regalo ng mula sa ating Panginoon, no? So, dapat din doon natin itong ituring na regalo sa ating Panginoon o ng ating Diyos, no? Sabi yan. Sa panahon ng pagpapahinga, pag-replenish o yung pagpapahinga at pagpapalalim at ng ating relasyon sa iba pa, no? So, tama naman talaga mga kapatid, no? Pag tayo po ay nag-iiling ng araw ng Sabat, tayo po ay nakapagpahinga. Diba? Tayo nakapagpahinga pag araw ng Sabat. And then, tayo po ay nakapagpalalim pa na relasyon sa ating Panginoon. Hindi lang po yun. And then, tayo rin po ay nagkakaroon pa ng malalim na pag-uunayan sa ating mga kapatid. Doon po papasok yung kahalagahan o gaano ka-importante ang araw ng Sabat para sa atin. No? Sabi pa dito, pangalawa, ay sabi dito, pagbibigay ng prioridad sa pahinga. No? Pagbibigay ng prioridad sa pahinga. Ang tunay na pahinga ay maaari rin maging mahirap sa ating mabilis at kunting sa ating mundo. Inaanyahan tayo sa Sabado na huminto mula sa ating araw-araw na gawain. No? Sabi na dito, pag Sabado na ay inaanyahan tayo na tayo po ay magpahinga na o magpigil na sa ating gawain. No? Kaya talaga, mayroong isang araw na itinalaga para sa ating pagpapahinga. Wala iba mga kapatid ang araw ng Sabado. Hindi po ang araw ng mundo. No? Kahit ating pong bulay-bulay o balikan-balikan ng Biblia, tayo po ay talaga isang araw lang po ang hindi sa ating pagbigan. Wala iba ang araw. Iba dyan, kundi yung araw ng Sabat, kundi yung araw ng Sabado ito mga kapatid. No? Yan. Pangatlong punto po natin, sabi dito, pagsamba at pamayanan. Sabi dito, pagsamba at pamayanan. Ang Sabado ay nabibigyan ng pagkakataon upang
pagsamba. No? So sabi dito, yun nga, ayun sinabi ko nila, pag Sabado, binibigyan tayo ng pagkakataon upang mag-ipon-ipon tayo para sa ating pagsamba. No? Yan. So patuloy tayo, sabi ka dito, sa ika-4 ay ang paggawa ng mabuti. Yan, sabi dito, ang paggawa ng mabuti. No? Napansin natin kanina na yung mga Parisiyo na nagtutulig sa ating Panginoon, no? Ngunit meron pala mabuting doktor. Sabi pa nga, sabi ng Lucas, sabi doon, mabuti ang gumawa ng araw ng Sabat. So, mabuti tayo gumawa ng araw ng Sabat. Ano kasi magawa din? Bakit mabuti? Mabuti yun. Pero iniisip mo na mabuti na tumabaho ng araw ng Sabat na ayon lang sa iyong sarili at pag-uunawa ng gaya sinabi ng Isaiah 58, no? Ay hindi yan pinigil ng ating Panginoon, no? Yung mga mabubuti na po dito, yung mga tutulong na tumulong sa iyong kapwa pag-araw ng Sabat. Mayroong pagkakataon niya, ano na kami doon naglalakad kami. Galing din kami magagaling po at araw ng Sabat. Habang naglalakad kami sa kanan, at kasi wala nang tulong pa lang kami yun, ay may tao o may isang babae doon sa gilid ng kalsada na yung kanyang gulong ay sa motor niya, yung kanina ng motor niya, tumalo doon sa umiikot doon sa kanyang hindi niya maayos-ayos, and siyempre kami nakapagulong, nakapagpapansin. Parang na ilang kami tumulong, pero sa ito tulungan natin. Yung tinulungan namin na ayos, hindi na ayos ng tao. No? So, yun nga, mabuting gumawa. No? Hindi tayo po ay nakilala ng tao yun, na tayo po ng kabataan sa India. Ngayon, pag kami po yung nakasarado, nagabati, no? Ganun kahalaga na tayo po ay umulong, no? Na bakit may kakubag na sa gusto ng ating Panginoon, no? Yan, nakakap po, kanina, sabi ko, physical at mental na kalusugan. Yan, sabi ko, physical at mental na kalusugan. Ang regular na pagpahinga tuwing Sabado ay malaking benepisyo para sa ating physical na mental at mental na kalusugan. Nabibigyan tayo ng perfectong laban ng pagpapatanggal ng ating stress. No? So, kaya talagang po talaga yan na pag tayo po ay nagpapahinga po sa ating araw po yung mental natin sa isipan ay nakating mag-Kristo yung pagkatapos ng lahat ng bagay na pag-ulit natin isipin na ako tayo sa ating kapatid. Ako po ay ngayon ganitong problema. So, tayo po ay nakapagpapag na ating kapatid. So, naiwas po tayo sa ating nangayos. No? Yan po, maraming salamat po, Abhishek. So, ito naman po ay implikasyon. Ngayon po kanina ay pang sarili. Ngayon po, papasok na tayo sa implikasyon sa pang-pamilya. Ito na po ay pang-pamilya na. Ngayon kanina, pang sarili lang. Ngayon ito ay pang-pamilya. So, ating tunghayan. Paghahanda. Ito, unang bagay, paghahanda. Inasali ang buong pamilya sa paghahanda para sa Sabado. Maaari ang kabilang dito ang paglilinis ng bahay, paghahanda ng mga espesyal na pagkain o pagtatabi ng mga gawain o pagtatrabaho para sa paghahanda na ito. No? So, ito po yung mga paghahanda do sa pagdating na sa araw Friday, hindi pagdating ng Sabado ay tayo po ay nakahanda. Ang ginagawa, yung ating mga anak, ating mga pamilya, pagdating na sa ating bahay, pag-araw ng Bernes tayo ay nakahanda ng pagkain, siguro mga damit, o ano pa man. No? Kasama po natin yung pinaghanda ang ating mga anak. Alam niyo ba dati, doon sa ating tinitirahan sa Palawan, doon sa ilang dalawang kanto, pagdating ng Bernes ng hapon, kasi pag sa private naman, sa school natin, hapon yan ang klase. So, pag-uwian namin yan, kakain ng halian, ang gagawin namin yan, hindi na kami lutusan. Ng tubig, kukuha na kami ng gago, kasi
ang ginagamit namin gato sapagkat mas maganda siya sa mga gasol. Pero may gasol din naman kami ginagamit. So, hindi sasain na kami, pagkalunod ng araw, lahat yan ay ulit na namin nagawa, nalilinis namin yung bakuran, hindi, pati na rin ang simbahan na gagawa namin, no? So lahat kami mga hindi lang iisa doon, yun po ang gustong iparating sa atin, sa ating pamilya na hindi lang isa ang gagawa para sa pamilya. Lahat tayo gagawa. Ang mga susukin namin, alam nyo, hindi ko makalimutan yung sinabi sa akin ng kindergarten na dapat ang pansimba mo araw ng Bernis ay nakalimutan. Kasi isa rin kasalanan nyo na hahanapin mo pa, saan na ba dito yung pansimba ko? Saan na dito nakalagay yung ganyan, no? Yan. So, sabi niya, ay talagang dapat araw pa lang ng Bernis yung mga gamit natin na para sa Panginoon ay ready na, no? So, nakatuwa at nakataba ng damdamin kasi hanggang ngayon, naalala ko pa rin yung mga magandang turo na gustong ipakita o ipasabuhay sa atin, no? Yan. Ito pa, sabi dito, ikalawa, sabi dito, pagsambang pamilya, no, dito, sabi dito, pagsambang pamilya. Magalang na oras para sa pagsamba ng pamilya upang simulan at tapusin ang Sabado. Maaaring kabilang dito ang pagbabasa ng mga kwento ng Biblia at pag-awit ng mga himno o paglalakay ng leksyon sa Sabado o Sabbath schools. No? So, sabi ba dito na napakaganda talaga na yung oras natin o yung magandang na oras natin ay pagsamba sa ating pamilya. Yung po pamilya pero hindi lang sa bahay na pamilya, kasama na rin po yung pamilya dito sa bahay, sa bahay. Kasi tayo dito mga kapatid, isang pamilya, no? Ano daw gawin natin? Yung pag-aral, pagsabadong, pagsamba, pagkanta, sa mga leksyon na ating mga inaaral, no? Yan, so napakaganda talaga mga kapatid na ating na pag-aralan ito at ating naiintindihan at ating nalalaman, no? Ito pa, sabi dito sa ikatlong punto, sabi dito, pagsamba sa pagsamba. Wow, pagsamba sa pagsamba. Ay pagsama-sama sa pagsamba. No, sa ito, paunlarin ang pag-uugali sa lugar ng pagdalo sa simbahan kasama ang pamilya upang sa sambahan ng Diyos kasama ang mga kapwa mananampalataya sa pagpilito, no? At pag-aaral ng banal na kasulatan ng Biblia, no? Napakaganda talaga mga kapatid, no? So, ito po talaga yung magandang layunin na gusto sa ating ipunto ng ating pag-aaral o ng ating pangpamilyang leksyon, no? Ano ba? Sinabi pa dito, ika-apat, ay nakalagay pa dito, mga gawain sa kalikasan. Mga gawain sa kalikasan. So ito, maglaan ng oras sa kalikasan bilang isang pamilya. Diba ito? Napakaganda mga kapatid, no? Sabi ko, maglaan tayo ng oras natin, no? Sa kalikasan, no? Na talagang ating bulay-bulay. Minsan mga kapatid, masarap magpunta, no? Yung magpunta ka ng bahagi ng may mga kasi sa amin, lugar talaga namin, talagang kabukidan, no? Yung mga kahulog, itatlong tao magyayakap dyan, nakapat na tao, parang kalaking tao. Pag-ising naman yung baga, lumarang yung ibon, akin ng ibon. Kung ng unggoy, yan, kung ng ibon, yan talaga marinig mo sa amin. Hindi, ang kapitbahay mo, siguro ang pinakamalapit na kapitbahay mo ng iba. Ganyan kalapit. Kung hindi ka ng tulong, alam na, ng gano'n. So, pero napakasaya na marinig mo doon mo ma-realize na ganito kaganda yung ginawa ng Panginoon, yung mga kunin ng nag-stress ng ng ilog, sasabayan ko nila ibon, napakasarap, no? Kaya maganda rin talaga na ilaan natin yung natin mga oras natin sa mga ganung bagay, no? Pangkalikasan, no? Yan. Ikalima,
Ikalima, ito po nakalagay sa ikalima. Oras ng pamilya, no? Yan, sabi dito, oras ng pamilya. Sabi yan, gamit ang Sabado para sa kalidad ng oras ng pamilya sa paglalaro patungkol sa Biblia. Yan, so maganda naman talaga ito mga kapatid, no? Kaya mahalaga din pala tayo pag tayo nandito sa simbahan. Yung mga activity tayo, no? Na ating natututunan yung mga pamaraan about sa Biblia, no? Yung mga drill natin, yan. Kasi sabi ito, paglalaro tungkol sa Biblia. Hindi yung laro na yung wala kang magtunan. Yung itong paglalaro ito ay dito ay may natutunan tayo ng mga aral, no? Hindi na pag-usapan natin ang mga bahagi ng Biblia, no? Hindi sa ikanin, yan. So, ikanin na yung sabihin, marami na tayo sa katuhanan. Magtatapos na tayo, mga kapatid. Yan, sabi sa ikanin, nakalagay dito, sabi yan, mga pagkakataon na pagtuturo. Yan, sabi dito, mga pagkakataon na pagtuturo. Yan, sabi yan, sabi dito, gamitin ang mga gawain sa Sabado bilang mga pagkakataon upang turuan ninyo ang inyong mga anak tungkol sa pag-ibig. Yan, turuan natin ang ating mga anak tungkol sa pag-ibig at katangian ng ating Diyos. No? Sabi dito, tulungan sila makita ang Sabado bilang isang espesyal na oras kasama ang Diyos ng pamilya. No? Napakaganda. Sabi dito, turuan natin o gamitin natin ang araw ng Sabado bilang turuan ang ating mga anak. No? Sabi yan, gamitin natin yan para turuan natin tungkol sa pag-ibig ng ating Diyos. No? Napakasaya at napakaganda yung ating mga pinag-aralan ngayon, mga kapatid. So, super na siguro ngayong araw na ito na yung isa sa mga araw na maganda at ito natutunan sapagkat mayroon tayo na pag-aralan ng binigay sa atin na ganito. Ito pa, nakalagay dito, sa pagtatapos ng ating pag-aaral, ito na po kasi tatapos na po tayo sa ating pag-aaral, alalahanin natin ang Sabado nga ay para ipangaral, ipagdangal, ating anyayahan tayo ni Jesus bilang isang Panginoon, anyayahan natin si Jesus bilang isang Panginoon ng Sabado. At naranasan natin ang buong biyaya na ito. No? So, yun, mga kapatid, na sinasabi dito na sa ating pagtatapos ng ating pag-aaral, nawa maging biyaya ang ating mga napag-aralan buong isang linggo ng ating Christian info. No? Na nawa ito ay isabuhay natin na ang kahalagahan ng ating mga pag-aaral. Lalo dito sa kung gaano kahalaga ang Sabat sa atin at sa ating mga pamilya. No? Ganun kahalaga pala ang mga pamilya. Pag-araw Sabat, magpapapalo talaga ang mga pamilya, bago magaling araw Sabat, ang ating ipaghanda ang ating mga anak, ating mga kasama sa bahay, at lalo higit tayo mismo na pag dumating na araw Sabat, tayo ay maayos dalo sa araw ng pagsamba. Sa muli mga kapatid, happy Sabat sa ating lahat. If we can raise the dead on the sea, give light to the blind, it's such an easy thing to take a dark and light and make it shine. Jesus can do it all for you. In
kanila. Dalangin po namin, magamit po namin ito habang pinulong po sa kami po. At nawa, maipasok sa aming pusong isipan at ito po yung aral na hindi namin